Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga gili namin na taga-subaybay, itong paksang pag-uusapan natin ay isa sa mahalaga. Lahat naman kasi mahalaga, wala namang hindi mahalaga sa Islam eh. Nga lang, para bagang kung ikukumpara mo, mas mahalaga ito, higit pa ito mahalaga. Ngayon, ang punto kasi natin, bakit kailangan natin ipaliwanag ang pag-aalaga sa mga sanggol at nakahigit ng kaunti ang mga kabaihan sa mga kalakihan, katulad na ipaliwanag natin. Kasi, bakit nakahigit ang mga kabaihan ng konti? Konti lang naman. Sa mga kalakihan, dahil sa ang mga kababaihan ang tagapangalaga, sabihin yung mga sanggol ngayon, sila ang ihanda mo ngayon para mag-alaga ng mga sanggol kinabukasan. Ibig sabihin, sa susunod na generation, sila naman yung tagapangalaga ng susunod na generation. Kaya kailangan, karapatan nila para matuto sila kung paano nila alagaan ang kanilang sanggol. Doon din naman gagaling kung paano sila inaalagaan ng kanilang mga magulang. Actually, ako, sa sarili ko, kapag nagtatrato ko ng aking anak, ay naalala ko yung nanay ko. Naalala ko yung tatay ko. Kasi ganito ako, ibig sabihin, ano man ang magandang ginawa ng nanay ko sa akin, ano man ang magandang ginawa ng tatay ko sa akin, yun din ang i-apply ko sa aking anak. Di ba? Kaya ngayon, alhamdulillah, yun ang aking kinagisnan. Hindi ko nang pinagmamalaki. Yun ay, kumbaga sa ano, malaking biyaya na mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikaw bilang sanggol ay lumaki ka, kaya ang kinamulatan mo ay mga mabubuting magulang. At ako sa totoo lang, hindi ko pinagmamalaki pero palagi kong naalala yung kung paano ginawa ng nanay ko sa akin, paano ko inalagaan ng tatay ko, paano ko inalagaan, lalo ng nanay ko kasi yun ang tagapangalaga Di ba? Kaya ngayon, yung sanggol ngayon na inalagaan natin, para ihanda natin sila naman ang mag-aalaga ng susunod na generation. Di ba? Kaya ibig sabihin, kung sakali, tayo ngayon ay mga magulang. Kung hindi natin napagbuti ang pangangalaga natin sa ating mga sanggol at katulad siya sabi ko palagi, nakahigit ang mga kabaihan dahil sila ang tagapangalaga sa susunod na generation, kapag hindi natin minabuti, mananagot tayo. Kaya yun yung karapatan na yun. Karapatan ng mga sanggol, umpisa sa mga kabaihan, pagkatapos mga kalakihan, karapatan nila sa kanilang mga magulang kung paano sila alagaan sa tamang pangalaga dahil sila ang tagapangalaga sa susunod na generation. Yun ang dahilan. Hindi ko naman sinasabi na hindi kasama sa tagapangalaga ang tatay, ang ama, o ang lalaki. Kasama, kaso nga lang kasi sa batas ng Islam, ang halos sabihin natin, ang 24 na oras, anong sabi nila sila? 724 7 days sa isang linggo, 24 hours sa isang araw. Na ang kaharap nila palagi ang kanilang ina. Di ba? Hindi yung ama kasi ang trabaho ng magulang, ang tatay, ay nasa labas ng tahanan kasi siya ang tagahanap buhay. Pero ang trabaho ng ina ay tagapangalaga ng kanyang sanggol. Kaya yun ang dahilan kung bakit kailangan talaga na ihanda natin ng mga kababaihan, mga sanggol na mga kabaihan sa tamang pangangalaga dahil sila ang susunod na tagapangalaga ng susunod na generasyon. Nais ko pong balikan ng konti yung hadis na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol doon. Bakit ganun sila kahalaga na sila pala ay, kumbaga sa susi ng paraiso. Kasama sa pinakamahalagang susi ng paraiso, ang mga anak ng mga kabaihan.
Hindi naman ibig sabihin nun, hindi nabanggit ang mga kalakihan, walang kahalaga ang mga batang lalaki. Hindi, meron. Kaso nga lang kasi, yun ang dahilan sabi ng mga scholar, bakit sila nabanggit na, unang-una, para ipakita kung gaano sila kahalaga bilang mga sanggol na mga batang sanggol na mga kabaihan. Una-una, kanilang kahalagaan. Pangalawa, yung kanilang misyon. Mahalaga yung kanilang misyon. Mahalaga yung kanilang misyon sa susunod na generation. Mahalaga. Napakahalaga. Napakahalaga mga kapatid. Dahil doon, yun ang dahilan ko bakit sinabi ng Pedro. Ulitin ko lang yung hadith, although nabagit ko na nung last. Anong sabi ng Propeta doon sa hadith? Allahu Akbar. Ano ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa hadith na nabanggit natin? Sabi niya, manibtuliya bi shay'in min hadhil banat. Sino man ang anong tawag doon? Sinubukan ng Allah. Ibig sabihin pala mga kapatid, pagsubok sa atin dahil malaking tungkulin ng pangangalaga sa mga kabaihan. Kaya tinawag ng propeta sa salam na sinubok. Sino man ang sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anak na mga kabaihan na ito, ibig sabihin ng sinubok, nagkaroon dyan anak na babae. Yun ang ibig sabihin. Farabbahunna faahsana tarbiyatahun. At inalagaan niya, sabihin magulang, nanay sa katatay, inalagaan niya sila ng tamang pangangalaga. Wa addabahunna fa ahsana ta'dibahun. Itinuwid nila ang kanilang pagugali at naging mabuti ang kanilang pagtutuwid ng kanilang pagugali ng kanilang mga anak. Ha? Allahu Akbar. Illa kunna lahu sitran aw hijaban minan nar. Sila ang maging harang sa kanila para mapalayo sila sa impyerno. Allahu Akbar. Gaano kahalaga? Napakahalaga mga kapatid. Tingnan niyo kung yung binanggit ng propeta na yung pag-aalaga mo sa anak mong babae, kapag pinagbuti mo, lalo ikaw na ina, at siyempre, pangalawa yung ama, sasabihin nyo isisingit ko lang, si Ustad Bali, binabaliktad yata, inuna niya ang babae. Di ba, meron kayo narinig sa mga umpukan. Ladies first. Ito, ladies first tayo dito. Ibig sabihin, bakit ganun katindi ang pagbigyan ng propeta, pagdidiin ng propeta sa salam? Dahil nga, katulad yung sinasabi natin, ganun katindi ang pagdidiin kasi sinabi niya sila yung harang mula sa impyerno. Ibig sabihin, kapag pinagbuti mo, ang pag-aalaga ng mga anak mo, mga kabaihan, hindi ka na malayo ka na sa impyerno. Allahu Akbar. At ang dahilan kung bakit, sabi ng mga scholar, katulad sabi natin, dahil sila naman ang susunod na mag-aalaga ng susunod na generation. Allahu Akbar. Ngayon, hindi naman lang hulugan, katulad sinasabi ko, para namang sabihin mo ba, ampere naman si Ustad, puros babae na lang. Hindi naman lang hulugan na walang kahalagaan yung mga kalalakihan, yung mga anak ng mga kalalakihan. Meron. Kaso nga lang kasi, nauna lang yung mga kabaihan gawa nung pagpapakita ng kanilang kahalagaan. At ang pangalawa ay, ibig sabihin, para ipakita sa madla na mali ang inyong paniniwala ng mga kabaihan ay second class sa mga kalakihan. Hindi. Dito sa punto na ito, mga kapatid, lamang sila. Wala tayong magawa. Talagang lamang sila. Lamang ang mga kabaihan kasi sila ang tagapangalaga ng kanilang mga sanggol. Allahu Akbar. Ngayon, doon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ulitin ko rin, na nabanggit natin na yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Ito general to. Ha? Sabi na kapag namatay ang sino mang tao, anak ni Adam, ay wala nang saysay, hindi na walang saysay, sorry. Putol na yung kanyang kapakinabangan doon sa kanyang gawain. Wala na siyang gawain, tapos na. Kasi namatay na tapos na yung gawain makamundo na kabutihan, di ba? Maliban sa tatlong bagay, ay patuloy pa rin ang pakinabang. Yun ang ibig sabihin ng hadis. Una-una, sabi nga, ay sadaqatun jariyah. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang pakinabang sa sadaqatun jariyah, yung kawang gawa? Lalo-lalo yung tinatawag na jariyah. Ibig sabihin ng jariyah, yung patuloy ang pakinabang na kanyang idinudulot. Katulad ng nagbigay ka ng kawang gawa, pinagtayo ng masjid, nagbigay ka ng kawang gawa para magtayo ng paaralan, nagbigay ka ng kawang gawa para mag-aalaga ng mga ulila, nagbigay ka ng kawang gawa para mag-aalaga ng mga byuda, mga balo,
nagbigay ka ng kawang gawa para sa, ibig sabihin, sa mga pagtayo ng mga mahalagang institusyon na kapakipakinabang na sangkatauhan, yun ang tawag ng salakatunjari. Habang patuloy ang pakinabang doon sa ibinigay mo, manatili yung reward. Kahit na doon ka lang sa loob ng libingan, larating sa iyo ang reward. Yun yung una. Pangalawa, sabi niya, ilmun yuntafa'u bih. Ang kaalaman na kanyang naituro na napakinabangan. Yun, mahaba rin yun. Bakit? Kung ang taong naturuan mo ay naging masipag sa pagtuturo, di dumami ang kanyang estudyante. Pagkatapos, naging kanyang estudyante, naging masipag din sa pag-aaral, kaya naging masipag din na tagapagturo, tuloy-tuloy hanggang sa katapusan. Sigurado ako wala akong pag-aalinlangan. Sigurado ako. Noon naman ang katuruan na itinuro ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Abu Bakar o kay Omar, kay Uthman, ay nakarating hanggang sa akin, at ako ay natutunan ko yun, at naituro ko sa iba, may pakinabang pa rin si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, sino man sa mga sahaba, sila Abu Hurairah, may pakinabang pa rin sila. Yun ang ibig sabihin ng ilmun yuntafa'u bih. Yung kaalaman na kung saan salin-salin sa iba't ibang generation, iba't ibang tao, salin-salin na tuloy-tuloy, kaya patuloy ang pakinabang doon. Okay, sorry kung napahaba ko yung paliwanag, hindi yun ang pinakapunto natin. Pinakapunto natin dito, sabi niya, waladun salihun yad'u lah. Ang kanyang anak na mabuting anak na nanalangin para sa kanya. Anong paliwanag ng mga scholar dito? Sa waladun salihun yad'u lah. May mga scholar sabi nila na ibig sabihin ng waladun salihun yad'u lah, ibig sabihin, ang pakinabang ko lang bilang ama, kapag ako'y namatay, kapag nanalangin sa akin ang aking anak. Ang tanong, yun lang ba ang pakinabang ko? Kapag nanalangin sa akin ang aking anak? May mga scholar sabi na yun, nalabagi sa hadis eh. Pero kung lawakan natin, katulad ng paliwanag ng maraming scholar, lawakan natin, ay kung ang aking anak ay inalagaan ko ng mabuti, anak kong babae, anak kong lalaki, inalagaan ko ng mabuti, at yung kanilang pagiging masunuri, natutunan nila sa akin, okay? Tuloy-tuloy ang aking pakinabang kahit nandun ako sa libingan. Tuloy-tuloy. Hindi lang, nanalangin mas sila, hindi sila nanalangin para sa akin. Ay tuloy-tuloy pa rin kasi inalagaan ko sila ng mabuti, kaya naging mabuti sila dahil sa aking pangangalaga na yun ang binigay ng Allah na biyaya para sa akin na tagapag-alaga ng mabuti ng aking mga sanggol, aking mga anak. Patuloy pa rin aking reward, aking pakinabang kahit namatay na ako. Yun ang ibig sabihin ng hadis at yun ang general na kahulugan niya. Kaya ang punto dito, general explanation na ibig sabihin, ito ay anak mo man ay babae o lalaki, pareho. Okay? Kaya yun ang totoo mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng ginawa kong kabutihan sa aking anak, at yun ay naghubog, yung aking pangangalaga, siyempre lalo na yung babae, yung ina, ang aking pangangalaga sa aking sanggol, aking anak, at yun ang humubog ng kanyang kaisipan, nagtuwid ng kanyang kalooban, at siya naging mabuting tao. Kapag tuloy-tuloy ang kanyang pagiging mabuti, ako na magulang, kahit namatay na ako, ay makikinabang pa rin ako doon sa ginagawa ng anak ko kasi sa akin nang galing yun eh. Allahu Akbar. Natural lang sa negosyante. Kapag tuloy-tuloy na kumikita ang kanyang negosyo, makikinabang pa rin siya. Ay parang negosyo yun eh. Ibig sabihin, ang ating mga sanggol. Kaya ang punto natin ito mga kapatid, ito'y obligasyon natin, na karapatan nila, na alagaan sila ng tamang pangalaga, paglakihin sila ng tamang pagpapalaki. Kailangan ipakita sa kanila ang mga magagandang aral, magandang katuruan, para sila ay manatili na mahubog ang kanilang pagkatao ng mabuting pagkahubog, kaya sila ay lalaki ng mabuting paglaki, at sila ay maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Siyempre, kasama dito ang babae at lalaki, ay karapatan nila yun sa atin at tungkulin natin yun. Isa yun sa napakahalagang mission natin. Kaya yun ang kanyang magiging resulta, mga kapatid. Yun ang kanyang magiging resulta.
ay mapabuti sila bilang tagapangalaga ng susunod na generasyon. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang pagpapaliwanag. Diyan lang muna kayo. Maraming po salamat. Kaya nga mga kapatid, ang magiging resulta nun, katulad sinasabi natin, ang magiging resulta nun, kapag inalaga natin ng tama ating mga sanggol, lalo na sa mga kabaihan, ako ito na-experience ko talaga, hindi lang yung narinig ko lang, talagang na-experience ko at nakita ko talaga na sa pag-alaga ng mga magulang kapag sila ay tumanda, kapag minabuti nila ang pag-aalaga sa kanilang mga sanggol, lalo na mga kabaihan, makita mo kung paano aalagaan ng anak na babae ang kanyang magulang kapag siya tumanda na. Allahu Akbar. At maaari, lalo-lalo sa mga, lalo-lalo na sa, unang-una both side, ina at saka ama, ay maaaring hindi imposible na kapag inalagaan mo ang anak mong babae, ay makakahigit siya, kahit inalagaan mo rin anak mong lalaki, sa maraming bagay, makakahigit siya sa kanyang kapatid na lalaki, sa pag-aalaga sa iyo kapag tumanda ka na. Totoo yun. Lalo-lalo na sa ina. Yung ina na inalagaan niya ng mabuti ang kanyang sanggol na babae, ay, masyaallah. Maaring, hindi naman imposible. Maaring alagaan siya nung anak niya ng higit pa sa pag-alaga niya sa anak niya nung maliit pa yung anak niya. So, totoo talaga mga kapatid. Yun ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang magiging resulta. Allahu Akbar. Yun ang magiging resulta. Subalit, kung sakali naman, hindi nangyari. At ito ang problema mga kapatid. Maraming hindi pinalad. O sabihin natin nalihis. At hindi nila pangalagaan ang kanilang mga anak ng tamang pangalaga. Ibig sabihin, hindi nila nagawa yung kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Hindi nila nagawa yung karapatan ng kanilang mga anak sa kanila na alagaan sila ng tama. Ano magiging resulta? Siyempre, balik na doon sa sinabi natin. Nakakita na ba kayo ng mga anak? Actually, ako, nakarinig ako, hindi ko pa nakita eh. Pero, pag tumanda na yung kailang mga magulang, dadalhin sa, bahay ng mga matatanda. Lalo pag ulyanin na. Ayaw niya mag-alangan ng ulyanin na matanda. Kaya dadalhin niya sa tahanan ng mga matatanda. Siyempre, ugaling ng mga kanluraning bansa. Makikita lang nila yung kanilang nanay na tumanda, lalo nung naging ulyanin na, sa tinatawag nila, yung inimbento nila, tinatawag nilang Mother's Day. Astaghfirullah din Mother's Day. Sa atin, wala tayong Mother's Day. Bakit? Ang meron sa atin, hanggat maaari, araw-araw, ay alagaan natin ang ating mga magulang.
pagkatapos na naman mag-aalaga sa atin. Pero dito sa mga ganitong sitwasyon, ay mali rin na magulang. Bakit? Kasi hindi na inalaga ng tama yung kanilang mga anak. Ibig sabihin, hindi nila nagawa yung tungkol nila sa kanilang mga anak. Kaya hindi sila inalagaan ng kanilang mga anak ng pagtanda nila. Ngayon, mayroong bago kasi una yung Mother's Day. Mayroong bago naman, Father's Day. Astaghfirullah din. Kayo mga nakikinig ng mga hindi pa nakaintindi ng ganitong mga maling gawain ng mga kanluraning bansa, yung mga Western, ay kapag sumang-ayon kayo, ibig sabihin hindi naintindihan ng Islam. Kasi wala tayong Mother's Day, wala tayong Father's Day. Sa halip, kung pwede lang araw-araw, kung malayo tayo sa ating mga magulang, araw-araw tayo makipagkita sa kanila o mag-aalaga sa kanila. Kung pwede lang. Pero yun na nga, babalikan ko yung dahil yun ang paksa natin, bakit hindi ito nangyari sa maraming mga Muslim? Nakakalungkot kasi mga Muslim. Actually, napakarami naman kasi bersikulo ng Banal na Quran o hadis ng propeta, pinag-usapan niya yung pagkaligaw ng mga Muslim. Kung ligaw yung mga Muslim, lalo yung hindi Muslim. Kung nangyari ito dahil sa kakulangan ng magulang na hindi nila nagawa yung kanilang tungkulin. Yun ang punto natin. Hindi nagawa ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Kaya pagtanda nila, initsapwera sila nung kanilang mga anak. Hindi sila pinapahalaga. Dahil hindi rin nila inalagaan ng tama yung kanilang mga anak. Subalit, hindi naman imposible, itong sinasabi ko yung mga natural na mga nangyari. Hindi naman imposible yung anak na hindi naalagaan ng kanilang mga magulang, so hindi nila nakuha yung kanilang karapatan sa kanilang mga magulang, kapag tanan ng kanilang mga magulang ay inalagaan pa rin sila kasi natuto yung bata. O yun ay malaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon sa mga naligaw ng mga magulang at hindi nila nagawa yung kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Pero nung sila'y tumanda, nandun pa rin lang kanilang mga anak sa kanila. Masyaallah, tabarakallah. Kaya, yun ang problema kasi tayo, tingnan nyo, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yun talaga ay natural na talaga nangyari. Na kapag ginawa natin yung tungkulin natin sa ating mga anak, para sila alagaan ng tama, lalo-lalo ng mga kabayan, ay sila naman ang unang-una, bago pa yung kanilang pag-aalaga ng kanilang mga sanggol, tayo ang kanilang alagaan bilang mga magulang. Dahil, yun ang kanilang kinamulatan sa atin. Allahu Akbar. Dahil doon, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay iniinganyo tayo. Doon sa dalawang hadis na nabanggit natin na dalawang beses natin nabanggit natin last, tapos nabanggit pa rin natin ngayon, ay yun ang maraming turo ang propeta sa Islam. Yun ang pinakapangunahin na kanyang turo sa pagpapahalaga doon sa tungkulin natin sa ating mga anak at karapatan naman ng ating mga anak. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, yung paliwanag natin ng pangangalaga, pagpapalaki, yun yung general na lahat ng pinakatamang pagpapalaki. Pero meron tayong, kumbaga special na tamang pagpapalaki sa ating mga sanggol, pareho na ang babae at saka lalaki, yung itatanim natin ng tamang paninindigan. Yung sabihin tamang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang bata kasi, ay sabi nga ng mga nagpapaliwanag, ang batang sanggol, yung kanyang puso, ay parang maputi na papel. Kapag ay yung maputing-maputi na malinis na papel, kapag sinulatan mo, anong unang-unang isulat mo, yun ang makakaukil doon sa kanyang puso. Ibig sabihin,
Kung ano ang unang-unang katuruan na itinuro mo sa kanila, yun ang tatanim sa kanilang puso't isipan. Allahu Akbar. Yun ang tatanim doon. Kaya siyempre, sa tinatawag na at-tarbiyah al-imaniyah, ang pangalaga sa ating mga sanggol at siyempre, kasama doon ng mga kabaihan, ng tamang iman, tamang pananampalataya. Yung pag-aalaga natin sa kanila sa tamang pananampalataya ay napakahalaga. Dahil doon, unang-una itatanim natin sa kanila yung tamang paniniwala, yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sinabi ng Allah sa Surah Ad-Dariyat, "Wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di ko nilikha ang jin at saka yung tao, yung jin mo hindi nakikita, kundi upang sambahin lamang ako. Ibig sabihin, ang unang-unang itatanim natin sa puso't isipan ng ating mga sanggol ay kung paano nila makilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bago tayo magiging abala sa mga bagay na mali. Bakit? Ano yung bagay na mali sa pag-aalaga sa mga sanggol na nawawala doon sa tamang turo? Imbis na itatanim mo yung tamang paniwala, kahit sanggol pa lang. Basta, ang mahalaga kapag nakakaintindi na yan, minsan 2 taong gulang na batang sanggol, nakakaintindi na eh. Allahu Akbar. Kapag una-una ibigay natin sa kanila yung tamang turo, maintindihan nila kagad eh. Katulad sinasabi natin. Kasi nandun pa yung fitra eh. Ano yung sabi ng propeta doon sa fitra? Sabi ng fitra, yung natural. Yung sabi nga sa Tagalog, sabi na likas. Natural. Natural na nilikha ng Allah na hindi pa nahaluan ng anumang maling turo sa una-una sa isip at saka puso ng tao. Kapag una-unang naitanim natin doon yung tama, yung manatiling tama kasi nauna na yung tama eh. Allahu Akbar. Kaya sabi nga ng Propeta Sallallahu, lahat ay pinapanganak ay pinapanganak na nasa likas na pagkalikha ng Allah. Ano yung likas? Ang likas doon, yung natural doon, yung paniniwala sa nag-iisang Diyos. Paniniwala sa nag-iisang Diyos. Ang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang likas doon eh. Kaya lang, anong sabi ng propeta doon sa kanyang hadis? Sabi na, fa'abawahu yuhawidani o yunusrani o yumajisani. Dahil sa kanyang mga magulang, tinan mo yung rule ng magulang. Dahil sa kanyang mga magulang, siya naging Hudyo o siya naging Kristiyano. Kasi kung anong kinamulatan niya, yun na ang tatanim sa isip niya o sa puso't isipan niya. Kaya napakahalaga yung tinatawag na at-tarbiyah al-imaniyah. Allahu Akbar. Napakahalaga. Napakahalaga, kaya nga sinabi ng Allah, una-unang itanim mo, ipakilala mo sa bata, yung At sigurado mga kapatid, kapag hindi natin naunawaan at naintindihan ito at iba ang ating nagawa, mananagot tayo kasi tungkulin natin at karapatan nila. Karapatan nila bilang mga anak. Kaya kung nagkamali tayo, imbis na ang binili natin ay recorded na Quran para matuto silang makinig ng Quran, ay binili natin ay mga, halimbawa, ngayon hindi na masyadong uso yung CD. CD ng mga cartoons. Hindi kasi malaki ng araw na binibigyan ng mga CD. Natututo mag-English ang aking mga anak eh. Astaghfirullah lating. Bakit? Pag lumaki ba, hindi na pwede matuto? Imbis na inuna mo maintindihan nila yung wika ng Quran na Arabic, gusto mo, kailangan mo tuto English kasi kailangan yung anak ko hindi maging backward. Astaghfirullah din backward. Backward ba ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Astaghfirullah din. Kaya bibili ka ng... Naalala ko nung
Bibili ka ng mga player no ano, tapos bibili ka ng CD ng mga cartoons na para matuto. Siyempre natuto ng English yung anak mo kasi natuto ng English ng cartoon English. E di, nawala yung Arabic. Nawala yung Quran. Dapat na unang-una itanim mo, doon pa lang sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na unang-unang matutunan ng sanggol na bata, ay panglinis na ng kanyang kaisipan at panglinis na ng kanyang puso at kalooban. Kasi salita ng Allah yun eh. Anong sabi ng sa Quran? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Ibinaba namin, sabi ng Allah, ang Quran na nilalaman nun ang gamot. Una-una, gamot yun sa kamangmangan. Pangalawa, gamot sa ilalayo nung Quran na salita ng Allah, si Shaitan, doon sa iyong anak. Actually, totoo mga kapatid eh. Totoo yun. Na, ibig sabihin, sa mga nakasubok sa hindi nakasubok, kapag ang unang-una itatanim mo sa kaisipan, at saka puso ng iyong anak, kalooban ng iyong anak, paniwala sa nag-isang Allah subhanahu wa ta'ala, at kung unang-una ipaparinig mo sa kanila yung banal na Quran, tuturuan mo sila ng magsaulo ng Fatiha. Nakita ba yung mga, minsan may napapanood tayo sa mga video clip na mga bata na liit pa ang dami ng sauladong Quran. Minsan makita mo 3 years old, nakakabasa ng Quran. Yun ang dapat mga kapatid. Huwag tayong malinlang sa mga sinasabi ng iba na kapag Arabic lang, alam mo, backward ka, kailangan mo tutukan ng English. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yun yung nakakalungkot. Nakakalungkot mga kapatid. Allahu Akbar. Nakakalungkot. Kasi yun hindi nila naintindihan. Hindi ko naman sinasabing bawal eh. Ha? Ang punto ko lang, unahin natin ang dapat na tamang kaalaman na itatanim natin sa puso't isipan ng ating mga anak bago yung anumang kaalaman. Ang tamang kaalaman, ipaniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yun ang maraming hindi nakakaintindi. Kaya mga kapatid, siya ipapaliwanag natin yung napakagandang sistema ng Islam, lalo sa banal na Quran at sa sunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung paano natin gawin ang ating tungkulin sa ating mga anak na tamang pangangalaga. Maraming salamat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.